mga paps, eto may share na naman ako sa inyo isang Huawei Y7 2019. Okay. Ang problema nito ay nakalimutan na ang password. Kaya ito mga paps, try natin tanggalin at solusyonan ang problema na to para magamit na ng may-ari ito. Kaya ito mga paps, at gagawin na natin. Samahan nyo ko. Tara. Ayan mga paps, tinitingnan ko kung ano talaga yung model na to. Kasi may model number to. Ayan, kasi yung nakalagay dito, yan, nabasahin ko, DUB-LX3. Okay, tama nga, DUB-LX3. Yun ang Y7 2019. Okay, so ayan mga paps, at sisiguraduhin natin kasi magkamali tayo nito mga paps, mahirap na. Kaya para iwas abala, kailangan genuine yung gawa natin mga paps. Try kong hulaan kung ano yung password niya, baka sakali lang mga paps at makuha natin yung password na hindi na tayo mag reprogram para hindi mawala yung mga personal data ng user na to. Paps, try ko una yung 00, yung mga common, wala talaga. Kaya ito na, kasi pahirapan to mga paps pagtanggal ng Huawei Y7 kasi bubuksan natin yung likod kasi kailangan ng test point. Kaya ito, papakita ko sa iyo step by step kung paano to tanggalin. Ayan, i-open muna natin yung computer para tuloy-tuloy ng paggawa natin. bubuksan ko na. Yan, unahin natin yung SIM. Yan, tanggalin natin pamagitan ng
kuko na naman mga paps. Ayan. Epektibo talaga pang tanggal ng cellphone yung kuko natin mga paps. Okay. So ingat-ingat din kasi may fingerprint flex yan sa likod. Kaya yan, isa-isahin natin tanggalin yung mga screw. Kaya lang pahirapan yan mga paps kasi hindi na magnetic yung mga screw nito. Kaya iti-tweezer natin. Ayan. Tanggal na. At buksan na natin yung program niya at select tayo ng Huawei. Yan, select tayo na DAB-LX3. Okay, yan lumabas marami. Yan, okay. Ngayon, full factory reset natin mga paps bago natin para matanggal natin yung password. Yan. So, ang gagawin natin, titingnan muna natin kasi parang test point mode to. So, makikita natin, hanapin natin sa Huawei, tapos DAB-LX3, hanapin natin ito. Yan, hanapin natin yung may mga test point na model. Yan, ito yun. So, ito yung DAB-LX3. Okay. So, series yan, LX3 at saka LX2 pwede. Ganyan din yung test point niya. Kaya, yan, patandaan natin talaga yung dalawang point na yan, yung may arrow, isa-short natin yan para mag-connect siya sa software na gagamitin natin. Kaya, tandaan natin, huwag tayong magkamali. Baka maiba yung matusok natin at magkamali tayo sa pag-short na ganyan. Ma-short talaga yung cellphone at masira. Kaya, yan, tandaan natin. Yung nasa ibabaw na yan, yung dalawang ganyan, ang isi-short natin. Kaya makikita nyo mga paps, mamaya-maya, kung paano ko i-connect ang cellphone na yan. Yan na, close na natin to at mukhang natandaan na natin. Yan. Tapos full factory reset. Yan, i-click natin yan. Yun. May nakikita tayo dyan. May maglo-loading ng mga message dyan. Antayin natin yung USB. Okay, 9,000 yan. USB Q loader. Paglalabas na yan, ayan, isi-short natin mga paps. Tapos, yung test point na kanina, isi-short natin. Yan, gamit yung tweezer. Tapos, pag na-short na natin, saka natin isalpak yung USB cable. Ayun, nag-connect agad mga paps.
Ayan, antayin na lang natin matapos yung program niya. Ayan. So, ayan. Nag-okay lahat. Ibig sabihin na nabalik na niya sa factory setting yung cellphone na to. Kaya magre-reboot yan mga paps at kusang aandar yung cellphone at makikita natin yan, ibabaliktad ko ang cellphone na to para makita nyo yung pag start up niya. Ayan, at maya maya makikita nyo kung ano ang na format na ba siya or wala pa. Medyo matagal-tagal talaga to siya. Siguro nasa mga 10 minutes to bago siya mag-loading kasi fresh na fresh yung program niya. Kaya matagal tong maglo-load yung cellphone na palaging nagwawawi pa yan, mga 10 minutes. Kaya antayin natin at fast forward ko na para hindi na tayo matagalan. Ayan. Tapos, ayan mga paps. Pagkatapos yan, tanggalin na naman natin yung registration ng may-ari sa Google account niya. Paps, maya baka maglo-loading na yan. Matapos ng mag-load ay i-shut off na naman natin siya mga Paps para tanggalin na naman natin yung Google account. Kaya yan. Medyo matagal-tagal.
Ayan na mga paps, tapos na siyang mag-loading. Ayan. At i-off natin. Power off natin para simulan na naman natin yung FRP removal niya. Kaya, yan. Shut off natin. Okay, power off. Yan, tanggalin natin ulit yung USB natin mga paps. Yan. Tapos, handa naman natin yung test point natin, yung tweezer para isa-short natin yung test point. Yan, click natin yung FRP. Reset, tapos short natin yung test point. Yan, tapos pag na-short na, ipasok natin yung USB. Yan. Ayan, pasok. Kaya lang hindi ko parang hindi na salpak masyado. Tingnan na yun nga, nag-error nga kasi hindi ko nasalpak nung unang subok, kaya tanggalin natin ulit. Sana walang error na nangyari sa cellphone kasi nagkamali ako sa pasok niya. Yan, click natin ulit FRP, tapos antayin natin mag QSU loader, tapos short natin mga paps. Kailangan sa pagkakataon na to, kailangan mapasok ko siya ng tamang-tama. Ayan, salpak ko. Ay, yan. Ito sigurado na ako hindi na siya bibigay. Ayan. At sana nag-okay. Yun, nag-okay na nga siya. Nung una ko lang nagkamali kasi hindi ko masyadong nasalpak yung USB cable. Kaya yan mga paps, naipakita ko sa inyo. Yan, nagre-reboot na siya. At titingnan natin, antayin natin kung tutuloy na ba siya sa main menu niya. Kaya ayan, katulad din ito nung una na medyo maglo-loading, matagal din siyang maglo-loading mga paps kasi may bago na namang program na pinasok sa kanyang system, kaya ilo-load na naman. Close muna natin tong unlock tool software at kasi tapos na yung trabaho niya, at para makapahinga na siya, i-close na natin at mag-focus na tayo sa cellphone. Ayan. Yan, naglo-loading pa rin na naglo-loading. Titingnan natin kung pumasok na ba na walang password. Ibig sabihin, pag magtuloy na yan sa main menu na walang password, ibig sabihin natanggal na natin successfully. Pero pag humingi pa rin ng password yan mga paps, o may mga ano-ano pa dyan nalalabas, ay hindi pa successful yung pagtanggal natin ng password at saka yung Google account ng may-ari. Kaya yan, loading ka lang ng loading, medyo matagal talaga. Ayan na mga paps, yan. I-click na natin, accept all. Yan, skip muna natin yung iba, skip lang. Manual letter, yan, skip. Tapos set as a new, yan. Okay, pumasok na kagad at isasara muna natin to kasi tapos na yan.
At ito, pahirapan din kasi hindi magnetic yung screw niya. Kaya yan, isa-isahin natin, kamayin natin. Sana hindi mapanis yung screw na yan. Yan ang mga paps, at isasara na natin kasi tapos na. At yan, check natin. Yan, okay naman lahat. At maraming salamat sa na time yung mga paps, at shout out sa may-ari. Hanggang sa huli. Bye bye.